Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Hilagang Samar, matatagpuan ang maliit na bahay ni Rudy. Gawa lamang iyon sa kahoy at yero na sa tuwing umuulan ay tila sasabay sa ingay ng hangin ng pagtaas ng bubong. Ngunit sa kabila ng kahirapan, punong-puno ng pagmamahala ng tahanang iyon. Si Rudy, 17 taong gulang, ay kaisa-isang anak ni Namang Isko at Aling Rosa. Parehong magsasaka ang kanyang mga magulang. Tuwing madaling araw pa lamang, ay nasa bukirin na ang mag-asawa upang magtanim at mag-ani ng palay. Lumaki si Rudy na sanay sa hirap ng buhay. Bago pumasok sa paaralan, tumutulong muna siya sa pagdidilig ng mga tanim at pagpapakain sa mga alagang manok. Kahit kapos sa pera, hindi naging hadlang iyon upang magsikap siya sa pag-aaral. Mula elementarya hanggang junior high school, palaging nangunguna si Rudy sa klase. Hindi man siya nagkaroon ng mamahaling cellphone, laptop o bagong sapatos. Nababawi naman niya yon sa kanyang pambihirang talino. Marami sa kanilang baryo ang humahanga sa kanya. Sigurado ako, malayo ang mararating ng batang yan. Madalas sabihin ng kanilang punong barangay. Ngunit para kay Rudy, sapat na ang makapagtapos at maiahon ng kanyang mga magulang sa kahirapan. Isang hapon, habang tumutulong siyang mag-ani ng palay kasama ang kanyang ama, biglang dumating ang kanilang guro na si Ma'am Lorna, sakay ng motorsiklo. Rudy! Rudy! Masayang tawag nito. Agad namang lumapit ang binata. Ma'am, may problema po ba? Ngunit sa halip na sumagot, iniabot ng guro ang isang sobre. Nakapasa ka, Rudy. Napakunot ang noo ng binata. Saan po? Nakapasa ka sa scholarship exam ng St. Andrews International Academy sa Maynila. Napatigil si Rudy. Ang St. Andrews International Academy ang isa sa pinakasikat at pinakamahal na paaralan sa bansa. Tanging mga anak lamang ng mga negosyante, politiko, at kilalang personalidad ang karaniwang nag-aaral doon. Ma'am, sigurado po ba? Halos hindi makapaniwalang tanong niya sa salitang may halong punto ng Bisaya. Ngumiti si Ma'am Lorna. Oo, sigurado ako. Ikaw ang isa sa 5 nakapasa sa buong Pilipinas. Libre ang matrikula, dormitoryo, at allowance mo hanggang sa makapagtapos ka. Napaluha si Aling Rosa nang marinig ang balitang iyon. Anak, matutupad na ang pangarap mo. Ngunit kasabay ng saya ay ang pangamba. Hindi pa kailanman nakalabas ng Samar si Rudy. Hindi rin siya sanay na magsalita ng tuwid na Tagalog. Sa kanilang baryo, Bisaya ang nakagisnan niyang wika. Kinagabihan, habang sabay-sabay silang naghahapunan ng tuyo at kulay, nagsalita si Mang Isko. Anak, hindi man kami mayaman. May maipamamana naman kami sa'yo. Tumingin si Rudy sa kanyang ama. Ano po yun, Itay? Magandang asal at paggalang sa kapwa. Huwag na huwag mong ikakahiya kung saan ka nanggaling, anak ha. Tumango si Rudy. Opo, Itay. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Halos buong baryo ang nagkatid sa kanya sa pantalan. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Kahit saan ka makarating, anak ha, manatili kang mabuting tao. Pinunasan ni Rudy ang kanyang mga luha. Opo, Inay. Mag-aaral po akong mabuti para sa inyo. Habang papalayo ang barko, tanaw niya ang kanyang mga magulang na kumakaway. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Ngunit iisa lamang ang kanyang pangako sa sarili. Ano man ang mangyari, hindi siya susuko. Sapagkat ang batang probinsyanong minsang nangarap sa gitna ng bukirin ay handa ng harapin ang mas malaking mundo. Hindi nga naging madali para kay Rudy ang unang mga araw niya sa Maynila. Pagkababa pa lamang niya sa bus, namangha na siya sa matatayog na gusali. Naglalaki ang billboards at walang humpay na daloy ng mga sasakyan. Malayo ito sa tahimik at luntiang baryo ng kanyang kinalakihan sa Samar.
Pakiramdam niya ay isa siyang maliit na isda na inilagay sa napakalawak na dagat. Kinabukasan, suot ang kanyang bagong plantsadong uniforme na ibinigay ng paaralan. Maagang nagtungo si Rudy sa St. Andrews International Academy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakalawak na campus. May mga modernong gusali, malalawak na hardin, at mga estudyanteng pawang nakasakay ng mamahaling kotse. Habang naglalakad siya papasok, napansin niyang tila siya lamang ang walang dalang mamahaling gadget. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang lumang bag na ilang ulit nang tinahi ni Aling Rosa. Pagpasok niya sa silid-aralan, halos lahat ng estudyante ay abala sa kani-kanilang usapan. Biglang tumahimik ang klase nang makita siya. Oy, sino yan? Mahinang bulong ng isang babae. Bagong scholar ata. Sagot naman ng isa. Lumapit ang advisor nilang si Ma'am Cecilia. Class, let's welcome our new student. He is Rudy Villanueva from Samar. Ngumiti si Rudy at bahagyang yumuko. Mahayong buntag po. Ay, magandang umaga po sa inyong tanan. Ay, sa inyong lahat. May ilang estudyanteng napangiti, ngunit may iba namang napahalakhak. Sa likurang bahagi ng silid ay naroon sina James Montero, Adrian Reyes at Kelvin Santillan. Tatlo sa pinakasikat at pinakamaimpluwensyang estudyante sa paaralan. Anak ng isang construction magnate si James. Anak naman ng senador si Adrian, habang tagapagmana ng malaking kumpanya si Kelvin. Nagkatinginan ng tatlo bago sabay na tumawa. Narinig niyo yun? Natatawang sabi ni James. Parang hindi marunong magtagalog. Naligaw ata ang katulong nila rito. Dagdag ni Kelvin. Lalong nagtawanan ng ilan nilang kaklase. Namula sa hiya si Rudy, ngunit pinili niyang manahimik. Pinaupo siya ni Ma'am Cecilia sa bakanting upuan sa gitna. Sa unang recitation, tinawag siya ng guro. Rudy, can you explain the topic? Tumayo ang binata. Po? Ang photosynthesis po ay proseso kung saan ang halaman ay gumagawa ng sariling pagkain gamit ang sikat ng adlaw, ng araw pala. Hindi pa man siya natatapos magsalita, ay sumabog na naman ang tawanan ng buong klase. Adlaw daw, pangungotya ni Adrian. Baka bukas Bisaya na lahat tayo dito ha, dagdag naman ni James. Natahimik si Rudy at dahan-dahang umupo. Pakiramdam niya ay napakabigat ng bawat oras sa loob ng silid. Sa oras ng tanghalian, naupo siyang mag-isa sa isang sulok ng cafeteria. Habang kumakain ng simpleng baon na tuyo at kanin, dumaan sina James. Uy, anong ulam mo? Pang-aso? Mapanoy ang tanong nito. Biglang hinablot ni Kelvin ang lalagyan ng pagkain ni Rudy. Ano ba to? Tuyo? Sabay nitong ipinakita sa iba ang baon ng binata. Nagtawanan na naman ang kanilang grupo. Mahigpit na ikinayom ni Rudy ang kanyang kamao. Ngunit naalala niya ang bili ng kanyang ama. Huwag kang gaganti ng masama anak ha. Tahimik niyang pinulot ang natapong pagkain. Mula sa di kalayuan, ay napansin ni Ma'am Cecilia ang pangyayari. Ngunit bago pa siya makalapit, ay mabilis nang umalis ang tatlong binata. Pagsapit ng gabi sa dormitoryo, hindi napigilan ni Rudy ang maluha. Ngunit sa halip na sumuko, inilabas niya ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Tay, Nay, akayanin ko po ito, mahina niyang bulong. Sapagkat para kay Rudy, ang kahirapan ay hindi dahilan upang tumigil sa pangarap at hindi rin ang panguot siya ng iba ang magtatakda ng kanyang magiging kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo, ngunit hindi nagbago ang pakikitungo ng karamihan kay Rudy. Sa tuwing magsasalita siya sa klase, may maririnig pa ring mahinang tawanan mula kina James, Adrian at Kelvin. Kapag nagkakamali siya sa pagbigkas ng ilang salitang Tagalog, agad nila itong ginagawang katatawanan. Oy Rudy, pakisalin nga sa Bisaya para maintindihan namin. Biro ni James. Isang araw na ikinatawa naman ang buong grupo nila. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Rudy na ituon ang kanyang oras sa pag-aaral. Pagkatapos ng klase,
Habang ang karamihan sa kanyang mga kaklase ay abala sa paglalaro, pamimili, o pagpunta sa mga mamahaling cafe, si Rudy naman ay matatagpo ang nag-iisa sa silid-aklatan. Doon siya nagbabasa ng iba't ibang aklat patungkol sa mga agham, matematika, at teknolohiya. Hindi nagtagal, nagsimula nang mapansin ng mga guro ang kanyang pambihirang kakayahan. Sa kanilang pagsusulit sa advanced mathematics, nagulat ang lahat nang ibinalik ni Mr. Santos ang kanilang test paper. Class, may isang estudyanteng nakakuha ng perpektong marka. Anunsyo nito. Nagkatinginan ng mga estudyante. Tiwala si James na siya na ang tinutukoy. Dahil sanay siyang laging pinupuri kahit hindi gaanong naghahanda sa klase. Ngunit nang banggitin ni Mr. Santos ang pangalan, tila nanigas ang buong silid. Congratulations, Rudy Villanueva. Perfect score. Napatingin ang lahat kay Rudy. Tahimik lamang siyang tumayo at lumapit upang kunin ang kanyang papel. Wow, himala bulong ni Adrian. Di kaya ng opya yan? Sabi naman ni Kelvin. Ngunit hindi lamang iyon ang unang pagkakataon. Sa science, sa English, at maging sa computer programming, si Rudy rin ang palaging nangunguna. Unti-unting nagsimulang lumapit sa kanya ang ilan nilang kaklase upang magpaturo. Isa na rito si Angela, isa sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang section. Rudy, pwede mo ba akong tulungan dito sa calculus? Nahihiyang tanong nito. Ngumiti si Rudy. Sige, ganito kasi yan. Bagamat nahihirapan pa rin siya sa Tagalog, napakadali niyang naipaliwanag ang mga komplikadong konsepto. Dahil dito, lalong dumami ang humanga sa kanya. Ngunit habang dumarami ang mga taong humahanga kay Rudy, lalo namang tumitindi ang inggit ni na James, Adrian at Kelvin. Hindi pwedeng masapawan tayo ng probinsyanong yan, galit na sabi ni James. Isang araw, inanunsyo ng principal na magkakaroon ng pagpili ng kalahok para sa National Young Innovators Competition. Isang prestiyosong paligsahan sa agham at teknolohiya. Lahat ng gustong sumali ay kailangang gumawa ng sariling imbensyon. Agad na nagpalista si Rudy. Naisip niyang gumawa ng isang makabagong aparatong makakatulong sa mga magsasaka upang madaling malaman kung kulang na sa tubig ang kanilang pananim. Inspirasyon niya rito ay ang hirap na naranasan ng kanyang mga magulang sa bukid. Sa loob ng halos isang buwan, halos hindi na natutulog si Rudy sa kakagawa ng kanyang proyekto. Ginagamit niya ang bawat libreng oras upang tapusin ito. Dumating ang araw ng presentasyon. Masayang pumasok si Rudy sa laboratorio. Pitpit ang kanyang proyekto. Ngunit pagdating niya, talaga namang nanlumo siya. Wasak ang kanyang imbensyon. Nagkalat sa sahig ang mga piyesa nito. Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung sino ang gumawa. Ngunit nang lingunin niya sina James, Adrian at Kelvin, nakita niya ang mga itong nagpipigil ng tawa. Naramdaman ni Rudy ang matinding sakit at galit. Ngunit sa halip na magwala, tahimik niyang pinulot ang mga piyesa. Hindi niya hinayaang masira ng pang-aapi ang kanyang pangarap. Buong gabi siyang nagtrabaho at sa unang pagkakataon mula noong dumating siya sa Maynila, ipinangako ni Rudy sa sarili na ipapakita niya sa lahat na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa sipag, kababaang loob at determinasyon. Halos hindi na natulog si Rudy matapos niyang madiskubring wasak ang kanyang proyekto. Magdamag siyang nagtrabaho sa laboratorio ng paaralan sa tulong ng kanilang guru sa science na si Mr. Santos. Kahit namumugto ang kanyang mga mata at nanginginig na sa pagod ang kanyang mga kamay, hindi siya tumigil. Naalala niya ang kanyang mga magulang sa Samar. Ang ama niyang maghapong nakabilad sa araw sa bukid at ang ina niyang walang sawang nagtitipid upang may maipadal sa kanya paminsan-minsan. Kung kaya nilang magsakripisyo para sa akin, mas lalo kong hindi dapat na sumuko, sabi niya sa sarili. Pagsapit ng umaga, natapos rin ni Rudy ang kanyang imbensyon. Isang smart irrigation monitoring device. Isang aparatong kayang sukati ng antas ng tubig at halumigmig ng lupa upang malaman ng mga magsasaka
kung kailan dapat magdilig. Maaari rin itong magdala ng abiso sa simpleng cellphone. Dumating ang araw ng pagpili ng opisyal na kinatawan ng kanilang paaralan para sa National Young Innovators Competition. Isa-isang nagpresenta ang mga kalahok. Nang turn na ni James, ipinakita nito ang isang mamahaling robot na ginawa ng isang pribadong tutor na inupahan ng kanyang ama. Humanga ang ilan sa laki at ganda nito. Ngunit nang tanungin siya ng panel kung papaano itong gumagana, talaga namang natigilan siya. Ano po kasi? Basta, automatic po siya, sagot ni James. Nagkatinginan ng mga hurado. Sunod namang nagpresenta si Adrian. Ngunit tulad ni James, hirap din itong sagutin ng mga teknikal na tanong. Nang si Rudy na ang tinawag, muli siyang nakaramdam ng kaba. Good morning po. Ako po si Rudy Villanueva mula sa Samar, panimula niya. May ilan pa ring nanggitian dahil sa kanyang punto sa pagsasalita. Ngunit hindi niya na iyon pinansin pa. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung papaanong makakatulong ang kanyang imbensyon sa mga magsasakang tulad ng kanyang mga magulang. Habang nagsasalita, unti-unting natahimik ang buong silid. Maging ang mga hurado ay humanga sa lalim ng kanyang kaalaman. Matapos ang presentasyon, sunod-sunod ang tanong ng panel. At isa-isa ring nasagot ni Rudy ang lahat. Hindi nagtagal, inanunsyo ng prinsipal ang resulta. Ang magiging opisyal na kinatawan ng St. Andrews International Academy sa National Young Innovators Competition ay walang iba kung hindi si Rudy Villanueva. Nagpalakpakan ng buong silid. Samantalang nanlumo naman sina James, Adrian at Kelvin. Makalipas ang 2 linggo, ginanap ang pambansang kompetisyon. Kinatawan ni Rudy ang kanilang paaralan laban sa pinakamahusay na estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming kalahok ang nagmula sa mayayamang pamilya at kilalang paaralan. Ngunit hindi nagpatinag si Rudy. Sa final round, kinailangan nilang lutasin ng isang komplikadong problemang pang-agham sa loob lamang ng 30 minuto. Habang ang ibang kalahok ay nahihirapan, mabilis at maingat namang natapos ni Rudy ang kanyang sagot. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, dumating ang pinakahihintay na sandali. In this year's National Young Innovators Competition, the grand champion is Rudy Villanueva from St. Andrews International Academy. Nagpalakpakan ng buong bulwagan. Napaluha si Rudy habang tinatanggap ang medalya at tropeyo. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakita ng mga tao bilang isang probinsyanong pautal-utal magtagalog. Nakilala siya bilang isang batang may pambihirang talino. Samantala, sa paaralan, lalong nabawasan ang paghanga ng mga estudyante kina James, Adrian at Kelvin. Unti-unti nang napagtanto ng marami na hindi sapat ang yaman at impluwensya upang magtagumpay sa buhay. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay nakukuha hindi sa pera, kung hindi sa sipag, talino at mabuting puso. Matapos ang pagkapanalo ni Rudy sa National Young Innovators Competition, tuluyan na siyang nakilala hindi lamang sa loob ng St. Andrews International Academy, kung hindi maging sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Madalas na siyang iniimbitang magsalita sa mga seminar para sa kabataan. Lumabas rin ang kanyang kwento sa ilang pahayagan at educational programs. Marami ang humanga sa kanyang dedikasyon at sa simpleng pamumuhay na hindi nagbago kahit nakatikim na siya ng tagumpay. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba. Patuloy pa rin siyang nag-aaral ng mabuti at tumutulong sa mga kaklaseng nahihirapan sa kanilang leksyon. Samantala, kabaliktaran naman ang nangyari kina James, Adrian at Kelvin. Dahil sanay silang umasa sa impluwensya at kayamanan ng kanilang mga magulang, hindi nila gaanong seneryoso ang pag-aaral. Madalas silang lumiban ng klase, gumala at magpakasaya. Relax lang, hindi naman tayo papabayaan ng mga magulang natin, kumpiyansang sabi ni James. Tumango naman sina Adrian at Kelvin. Ngunit hindi nila alam na may malaking pagbabagong mangyayari. Isang araw,
Ipinatawag ng principal ang lahat ng graduating students sa auditorium. Nasa huling taon na sila ng pag-aaral at nalalapit na ang kanilang pagtatapos. Ngayong taon, Seryosong pahayag ng principal. mahigpit na susundin ng paaralan ng patakaran. Lahat ng estudyante ay kailangang makapasa sa Comprehensive Exit Examination upang makagraduate. Nagkatinginan ng mga estudyante. Para kina Rudy, hindi ito problema. Ngunit para kina James, nagsimula na ang kanilang pangamba. Dumating ang araw ng pagsusulit. Habang maagang natapos si Rudy at kampanteng nagsumite ng kanyang sagot, kapansin-pansin naman ang tensyon sa mukha ng tatlong puli. Lumipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng paglalabas ng resulta. Isa-isang tinawag ang mga estudyanteng pumasa. Rudy Villanueva, with highest honor. Nagpalakpakan ng buong auditorium. Tumayo si Rudy at yumuko bilang pasasalamat, ngunit hindi tinawag ang pangalan ni James. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Maya-maya ay tumayo ang principal. May ilang estudyanteng hindi nakapasa sa exit examination. Bukod dito, natuklasan ng administrasyon na may pagtatangkang manipulahin ang ilang grado gamit ang impluwensya ng kanilang mga magulang. Nagulat ang lahat. Lalong nagulat ang mga estudyante nang banggitin ang pangalan ni James. Lumalabas sa investigasyon na sa loob ng ilang taon, ginamit ng kanilang mga magulang ang koneksyon at donasyon sa paaralan upang mapanatiling mataas ang kanilang marka. Ngunit dahil sa bagong pamunuan ng paaralan, hindi na ito pinayagan pa. Napayuko ang tatlo sa matinding kahihiyan. Ang mga dating kinakatakutan at hinahangaan dahil sa yaman, ngayon ay pinag-uusapan dahil sa iskandalo. Pagkatapos ng programa, nilapitan ni James, Adrian, at Kelvin si Rudy. Hindi makatingin ng diretso si James. Rudy, gusto naming humingi ng tawad. Tahimik lamang si Rudy. Marami kaming nagawang mali sa'yo bro. Patawad, dagdag ni Adrian. Akala namin noon, dahil mayaman kami, mas nakakahigit na kami sa inyo, sabi ni Kelvin. Ngumiti ng bagya si Rudy. Matagal ko na kayong pinatawad. Napayuko ang tatlo. Sa pagkakataong iyon, lalo nilang naramdaman ang bigat ng kanilang mga pagkakamali. Sapagkat ang binatang minsan nilang pinagtawanan dahil sa baluktot nitong Tagalog, ay siya ngayong may pinakamataas na karangalan sa kanilang batch. At doon nila napagtanto na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman ng pamilya, kung hindi sa talino, sipag at kabutihang taglay ng kanyang puso. Hanggang sa lumipas ang 3 taon, marami nang nagbago sa buhay ng dating tahimik at madalas pagtawanan na si Rudy Villanueva. Ang pinatang minsang tinawag na probinsyanong Bisaya dahil sa kanyang pautal-utal na Tagalog ay isa na ngayong kilalang pangalan sa buong bansa. Matapos magtapos bilang valedictorian sa senior high school, nakatanggap si Rudy ng buong scholarship sa isang prestiyosong universidad. Doon ay kumuha siya ng kursong engineering at nagtapos bilang summa cum laude. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang mga pangarap. Sa halip ng mga ibang bansa upang kumita ng malaking pera, pinili niyang manatili sa Pilipinas. Nais niyang gamitin ang kanyang talino upang makatulong sa mga kapwa niya Pilipino, lalo na sa mga magsasaka. Sa tulong ng kanyang pananaliksik, nakagawa siya ng iba't ibang makabagong teknolohiya para sa agrikultura. Mga kagamitang kayang mapataas ang ani ng mga magsasaka habang nababawasan ang gastos sa pagsasaka. Dahil dito, nakilala siya sa buong bansa. Madalas siyang mapanood sa telebisyon, maimbitahan sa mga universidad bilang tagapagsalita at makatanggap ng iba't ibang pagkilala mula sa mga samahan at institusyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, hindi nagbago si Rudy. Tuwing may pagkakataon, umuwi pa rin siya sa kanilang baryo sa Samar. Doon, makikita pa rin siyang nakikipagkwentuhan sa mga magsasaka, tumutulong sa bukid at nakikisalo sa simpleng hapagkainan kasama ang kanyang mga kababayan. Naitayo rin niya ang isang foundation na nagbibigay ng scholarship sa mga mahirap, ngunit matatalinong estudyante mula sa probinsya.
Ayaw niyang maranasan ng ibang kabataan ng hirap at pangmamaliit na kanyang pinagdaanan noon. Samantala, hindi naging ganon kaganda ang naging kapalaran ni James, Adrian at Kelvin. Bagaman hindi sila naghirap sa buhay, nahirapan silang patunayan ang kanilang sarili dahil nasanay silang umasa sa impluwensya ng kanilang mga magulang. Ilang negosyo ang nabigo, ilang oportunidad din ang nawala dahil kulang sila sa sipag at disiplina. Isang araw, ginanap ang engrandeng alumni homecoming ng St. Andrews International Academy. Halos lahat ng dating estudyante ay tumalo. Nang gabing iyon, puno ng kasiyahan ng buong bulwagan. Ngunit nang ipahayag ng host ang pangalan ng kanilang panauhing pandangal, biglang tumahimik ang lahat. Mga Ginoo at Ginang, ating salubungin ng National Scientist Awardee at founder ng Villanueva Scholar Foundation, si Dr. Rudy Villanueva. Sabay-sabay na pumalakpak ang buong bulwagan. Marami ang napatayo bilang paggalang. Pumasok si Rudy na nakasuot ng simpleng barong. Wala man siyang mamahaling alahas o marangyang kasuotan. Kitang-kita sa kanyang kilos ang dignidad at kababaang loob. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo sina James, Adrian at Kelvin. Napayuko sila. Naalala nila kung papaano nilang minsang pinagtawanan ng binatang ito dahil lamang sa kanyang puntos sa pagsasalita at kahirapan. Ngayon, ang taong minsan nilang minamaliit ay siya ng pinakaginagalang ng lahat. Sa kanyang maikling talumpati, sinabi ni Rudy, "Hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang pangarap at hindi rin sukatan ng pagkatao ang yaman. Ang pinakamahalagang kayamanan ay ang talino, sipag, maputing asal at paggalang sa ating kapwa." Muling umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. At sa gabing iyon, tuluyang napatunayan ng lahat na may mga bagay na kailanman ay hindi mabibili ng pera. At isa na rito, ang tunay na talino at magandang pagkatao. Masayang-masaya ang mga magulang ni Rudy sa naabot ng kanilang anak. Hindi nila lubos akalain na mabibigyan sila nito ng magandang buhay. Sila na umaasa lamang noon sa pagsasaka. Ngunit ngayon, sila na ang tumutulong sa mga kapwa nila magsasaka. Proud na proud sila sa kanilang anak. Hindi lamang dahil sa narating nito, kung hindi dahil sa mabuting puso at mabuting asal na dinala nito hanggang sa paglaki. Napakalaking pasasalamat nila sa Diyos sapagkat nagkaroon sila ng anak na gaya nitong si Rudy. Sino nga bang mag-aakala na ang dating pinagtatawanan lamang sa paaralan dahil sa kanyang pananalita, ngayon ay kinikilala na sa buong bansa at hinahangaan ng maraming kabataan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang pera ay maaaring maubos at ang impluwensya ay maaaring mawala. Ngunit ang talino, sipag at mabuting asal ay kayamanang mananatili habang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!